So mga peeps, marami na tayong review na iba-ibang controllers on this channel. So meron tayong mga controllers such as the Gully Kit, there are controllers such as the Amy, or even the Nixie controller na review natin dati, which is the Hyperion Pro. Pero in this video mga peeps, we're gonna talk about the Nixie Wizard, which is one of the controllers ng Nixie na GameCube style. And masasabi ko mga peeps na sobrang weird to, pero parang maganda talaga ang controller na ito if Nintendo implements it on their console. So hi, my name is Daniel Australia. Welcome back to my channel mga peeps, and in today's video we're going to talk about the Nixie Wizard controller, which is a GameCube style controller for the Nintendo Switch. So without further ado, let's get started mga peeps, and hope you like and subscribe. So, pinadala sa atin to ng Nixie for a review, and I said yes kasi I want to see something different for the Nintendo Switch, such as a GameCube layout on it. So, ito mga pips ay magandang controller if you are playing remastered GameCube games on the Nintendo Switch. For example, mga Metroid Prime, meron tayo yung Luigi's Mansion, and maganda din to mga pips sa mga fighting games such as Super Smash Bros. Pero ako mga pips, dahil sa sobrang cheap and lazy ko mag-testing ng ganon, I tested it on Mario Kart 8 Deluxe. So, itong Mario Kart 8 Deluxe na gameplay na ito ay sobrang ibang-ibang feeling ko dito. Parang laro ako ng yung Mario Kart Double Dash dati. Pero ito mga pips ay sobrang gumagana naman sa Mario Kart, pero in my opinion mga pips, it is not fit for Mario Kart kasi yung mga ibang controls such as X and Y ay hindi ko na-memorize until ma-memorize ko to in the future kung lagi ko ginagamit. So the Nixie controller mga pips ay sobrang useful para sa akin if you're doing gaming na parang GameCube na controller, and pwede nyo siyang laruin pala mga pips na parang regular controller sa Nintendo Switch. Pero yung only difference lang ay yung mga pag may tutorial or may mahirapan lang kayo alamin kung saan ang X and Y, at saka mahirapan kayo pala mga peeps na ilaro to sa mga ibang games na hindi GameCube original, kasi in this controller mga peeps ay hindi siya designed for Nintendo Switch. It was designed para sa akin for the old games na meron sa GameCube dati. At sobrang maganda siya pag gamitin mo siya sa mga ganon. So, what are the other good things about this controller? Kasi, meron din ito mga pips, mga turbo button sa harapan. Meron din siyang sa likod na macro button, which is a good thing sa akin mga pips, kasi itong controller na ito ay masyadong expensive, I might say, for $2,995 sa Shopee. Kaya, para sa akin mga pips, mag-invest kayo sa controller na ito, huwag nyo siya gawin huwag nyo siya isipin na parang ito magiging pro controller mo na pwede mo laruin lahat ng games. Kasi ako mga pips, nahirapan ako dito from the very start from Mario Kart 8 Deluxe, and I haven't tried other games dito, pero yung Mario Kart 8 Deluxe ay nahirapan na ako ng konti, pero pwede pa naman. Pero pag nag-try kayo ng games tulad ng NBA 2K25, mga ganun, mahirapan kayo kasi iba yung layout ng controller. So itong controller na ito ay may mga ibang features din. For example, meron din siyang Hall effect, meron din siyang Hall effect joysticks, meron din siyang turbo features, and meron siyang macro button sa likod. Kaya pwede mo din siya i-map yung likod niya for different commands on the face button. So, ito mga pips, may kasama pala siyang parang circle na pwede mo siya palitan ng GameCube style na thumbstick niya for a more natural feel, parang Nintendo Switch Pro controller. And yung mga din pala dito mga pips ay kahit GameCube style siya na controller, it uses Hall effect joysticks tulad ng Gully Kit, kasi itong controller na ito ay parang mas tatagal pa siya at hindi siya nag-drift mga pips tulad ng Joy-Con na regular. So, i-compare naman natin siya sa GameCube. Ang GameCube kasi na controller mga pips ay ibang-iba siya
compared dun sa controller ng Nixie, which is the Wizard. Pero ang GameCube kasi mga peeps, may heft siya na konti at meron siyang adaptive triggers na pwede din mag-detect kung malalim yung pagka-press o hindi. Pero ang kasi, ang Nixie Wizard kasi mga peeps, ay itong controller na ito ay parang ibang-iba siya. Ang ibang-iba siya sa GameCube na controller. So, ako mga peeps, kinumpare ko siya sa GameCube controller ko, and here are the differences about it. So, ang Nixie Wizard kasi mga peeps, ay meron siyang parang ang gaan niya compared sa GameCube controller, pero itong Nixie Wizard kasi ay may rumble din. Kaya nagtaka ako mga peeps, may rumble siya pero ang gaan niya. Kaya doon ako na parang naibahan kasi mga peeps, kaya yung heft niya, and the build quality pala is also the same on the GameCube and the Nixie Wizard. Yung iba lang talaga mga peeps ay yung heft niya, kasi yung heft niya parang kasing bigat lang siya ng Joy-Con na magaan. Kaya mga peeps, pag balak nyo, mga peeps, kung balak nyo siya gawin as a Smash controller, pwede pa naman mga peeps, pero wag nyo lang isipin na GameCube style siya, kasi there are differences of this Nixie Wizard and the GameCube controller. So may kasama pala din siya mga peeps na itong middle part, which is itong middle part na ito ay para sa pag-charge niya na simultaneously, o para mas madali siya ma-charge kaysa i-one by one mo siya using the Type-C port sa ilalim. So, maganda naman ang controller nito mga peeps, pero nagtataka lang ako mga peeps na kailangan pa ba ng Nintendo ng GameCube na Switch Online para dito o hindi. So, comment down below kung meron kayong gusto na game na i-try ko dito. Pero ako mga peeps, na-try ko lang ang Mario Kart 8 Deluxe, and it is very different compared to Joy-Con. Eh, nakalimutan ko pala masabi sa inyo mga peeps na so ito parang wala pa na siyang HD rumble, and wala din siyang NFC, kaya hindi mo siya pwede gamitin as an amiibo receiver. Kaya wag kayo mag-expect na bumili kayo ng controller na ito at parang bumili kayo ng Pro Controller, kasi ang Pro Controller is very different from this controller. So, yun ang masasabi ko sa controller na ito. It is very different, and it has a GameCube style na ibang-iba. So, what are your thoughts on this controller? Comment down below, and I'll be reading sa mga comments nyo sa YouTube. So, thank you very much for watching. Salamat pala sa natin ng mga peeps natin dyan, and thank you very much. Bye!